Ayan. Ayan. So, meron pong ano, panibagong ano 'no, kaiinisan ang mga Duterte, ang mga didilis. Ito po kasi alam naman po natin na medyo kailangan po natin ng mga investment. Although marami na pong nag-i-invest sa atin 'no, mga foreign investment dito sa bansa po natin. Kailangan pa rin po nating makipagkompetensya sa, mga ano 'no, sa ibang mga bansa. Lalo na yung mga kalapit na bansa natin like yung Vietnam, Singapore, 'di ba? Ayan. So, meron pong mga adjustment na ginagawa po sa ating bansa 'no. Ito po yung ano 'no, 'yan oh, 99-year land leases for foreigners, 'yan. Dati po kasi kung hindi ako nagkakamali ano, wala pang ano, 50 years ba? Di ko ano, pero ngayon kasi up to 99 years na ang puwede kang magrenta dito sa Pilipinas. Kasi alam naman po natin kahit naman po sa ibang bansa 'no, hindi naman po puwedeng mamili ka ng lupa dun 'no. Kasi kung puwede yun 'di ba, yung China baka binili na tayo, 'di ba? Nung panahon ni Digong, panahon ni BBM hindi yun gagawin, 'di ba? Pero nung, sa panahon natin ngayon 'no, ah, hinabaan yung puwede kang magrenta ng mga lupa. Kunwari may mga business ka imbis na ano 'no, kasi ang mangyayari nito puwede kang magpagawa ng property pero after 99 years mapupunta na yun sa gobyerno. Gano'n na po ang nangyayari. Dati parang ang liit lang, ang daming case na na ano, yung na-disappoint yung mga investor dahil dun sa gano'ng patakaran na 25 years ire-renew mo, tapos ano pa yun, subject for approval pa, 'di ba? So, kung ikaw yung ano, foreign investor, after 25 years, kakabahan ka na. Papaano kung ano, pigilan ng mga yung mga nag-a-approve yung, business mo. Alam ko kongreso pa nga yan, umaabot pa, 'di ba? Umaabot pa sa kongreso yan, bago ma-approve yung pagrerenta mo dun sa lupain. Kagaya yan nung ano, yung, ano yun, land waste management sa Pampanga yun. Parang hininto bigla yun, eh. Dahil nga po diyan sa mga siyempre madi-disappoint yung foreign investor na hininto yung prangkisa nila, yung ano nila, business nila, tinake over na ng government, 'di ba? 'Yun ang nakakalungkot. So, 'pag may mga ganito pong adjustment tayo sa ating, bansa 'no, yung mga investor mahihikayat, oh, merong assurance na, oh, yung business natin 99 siguro naman kumita ka na 'pag 99 years na yung business mo dito. Bawing-bawi na 'yan, 'di ba? Napapaloob din diyan yung mga ibang mga project, Kumbaga 'yan yung ano, isang pundasyon ng mga investor. Kunwari pati mga skyway, mga ganyan, yung mga yung mga toll na ano, na roads, 'di ba? Isa po 'yan sa mga kino-consider kasi after certain years, sa kanila na 'yon, 'di ba? So, kailangan ay nasa sa gobyerno na 'yon. So, dapat, within that period na allotted sa kanila, dapat ano na sila, kumita na sila, 'yan. So 'yan po ang ano 'no, pangunahin 'no, isa sa mga pangunahing, adjustment ngayong taon 'no, kakasimula pa lang ng, taon natin. Basahin ko yung nakasulat para diyan, sandali, para magkaroon tayo ng Philippines 'yan. Something good po for the economy which we can amplify. This move shows the government's confidence in the Philippine economy. 'Yan. Opening doors to long-term foreign investment while keeping land ownership firmly Filipino. Yan nga po yung sinasabi ko na dapat, wala namang magmamay-ari ng lupain natin 'no, sa mga Pilipino pa rin 'no. Pero pinahaba lang yung, pagkakataon nila magrenta, yan.
By allowing 99-year leases, we attract capital, jobs, and development without selling our sovereignty. Ayan. The 99-year lease policy is about growth, not giveaways. More foreign investment means more jobs, stronger industries. Yan nga. Syempre, pag maraming nahikayat, di ba? Kasi sa ibang bansa po, sa Vietnam, sa Singapore, may mga ganyan na rin po silang polisiya. So, dapat hindi tayo nagpapahuli, di ba? Tama ba? Tama ba? Ayan, shoutout Viola G. Yan, shoutout JJ Bar. Hello po. Yan, shoutout Annalisa 8095. Yan. Shoutout Gerald Evans. Yan, yan mga ating mga followers dito sa Birahan PH. Okay na tayo dyan, no? Malinaw naman, no? This is smart reform under Bagong Pilipinas, balancing investor confidence with national interest. The government is creating opportunities for economic expansion without compromising Filipino ownership. Yun. So, maganda, no? Araw-araw meron tayong naririnig ng mga good news eh. Yun nga lang, hindi yung mga didilis, hindi nila bingi sila diyan. Basta para sa kanila, tatay nila karton. Ayan, tatay nila karton. The best pa rin ang tatay nilang karton. Alright. Ayun, so lipat na po tayo ng topic natin for today. Ang susunod po natin ay yung Ito, may lumalabas po na isang whistleblower kuno. Yun. Whistleblower kuno po ito, ha. Tingnan niyo po, ayan. Ayan, RJ Lim. Yan, Malacanang. Ayan po, sabi, why I will no longer stay silent. Tapos ang haba ng niya, ayoko na basahin eh. Wala namang sense. Diba? Ang background po nito, nagtatrabaho po ito sa government. Ang sabi, ito, yung background nito, binackground check natin yan para hindi tayo ma-fake news. Okay, so ang background po niyan, taga NPO po yan, no? NPO is National Printing Office.